Eto na ho mga kababayan, pakinggan ho natin si Roque. Ano po, may inieba si Roque. Pinapalakas po ang loob ng kumpare niyang si Saldico. Ang fact ay, meron siyang Philippine passport. Aha. Ang fact ay, ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Uy, sandali. Gago to ah. Wala naman yatang sinasabing ganyan si Pangulong Bongbong Marcos na naipahuli. Bagkus ho, mga kababayan, ang natatandaan ko, si Secretary, no? Si Secretary Remulla, mga bossing, ang sinasabi ay, kumbaga, hindi mismo na gobyerno ng Pilipinas ang nakadekwat, nakadampot dito kay Saldico. Ang sinasabi niya, hindi dala yung dokumento, papeles, kaya nadampot na. Kumbaga, pagkakataon lang. Pero grabe naman pagkakataon ho ito mga kababayan. Ano po? Wala ho. Kayo po ba, kung meron kayong makikita o maririnig, mababalita o kung whatever man na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinadampot niya o ang dahilan ay ang gobyerno ng pagkakadakip, pakita niyo po sa akin, iko-correct ko itong sinasabi ko. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano. Yun din ang sinabi. Yun ang sinabi talaga ni John Vic Remulla. Pero wala akong narinig na Pilipinas mismo ang nakadekwat at ang dahilan ay Pilipinas. Di ba? Nakalive po tayo noon. Nagpe-fake news na naman po si Humbakla, mga kababayan, Si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Yun lang din ang narinig namin. Wala kaming ibang narinig na sinasabi na ganyan ang Pangulong Bongbong Marcos. Walang sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos na siya yung nakahuli. Ay, pine-fake news nila, mga kababayan, para maniwala yung taong bayan na ang ating Pangulo ay nagmamagaling. Pero ang totoo, magaling naman po talaga ang Pangulo. Di ba, Ma'am Aurelia Adena? Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check, yan ay revoke na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum. So ibig sabihin mo talaga, mga kababayan, totoong arestado o totoong nasa kamay ng otoridad nung bansang kung saan siya nahuli. O di ba? Bakit nagngangawa si Harimau? Sabi ni Wilfredo Sonyo. Yan ay dahilan para Kasi nga ho, gusto nila matanggal na, masibak si Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto nila, mawalan po ng tiwala ang mamamayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po ang gusto nitong humbakla na ito, mga bossing. karoon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain Sa unang 7 araw, sige, tuloy mo. na sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa. Sandali. Ang alam ko, hindi dyan nagmula yung pagpasok Hindi dyan mismo pumasok si Saldico Saka sandali lang ho, mga kababayan. Akala ko ba gusto nitong mga ito masugpo ang korupsyon sa ating bansa? Bakit ngayon ganyan? Parang ayaw nilang umuwi si Saldico. Parang ayaw nila na humarap sa Pilipinas si Saldico. Tinuturuan pa ng isang humbakla na kumuha ng asylum, mga bossing. Di ba? Ang gulo talaga nito mga putang inang to talaga Hindi mo maintindihan kung ano talaga gusto sa buhay. Sinasabi, gusto naming managot yung mga magnanakaw sa bayan. Tapos tingnan nyo mga kababayan, anong gusto niyang palabasin? Na humingi din ng asylum o magtago o wag umuwi si Saldico? Di ba? Ang gulo ng utak.
nitong mga ito. Isa, walang Halatang niloloko lang po ang mamamayang Pilipino ng mga kagaya ni Roque. passport na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante Bakit? Para hindi umuwi ng Pilipinas, para hindi mapapanagot. Kinakabahan o siguro kinakabahan itong mga ito na baka talagang ang ituro ni Saldico puro mga kasapakat nila. At saka di naman point of entry ni Saldico ang Czech Republic, sabi ni Shiro Kansaki. Correct. Sabi ni Ronald Mediana na mainit ang ulo. Kinginan yung DDS, matapang kami, konting bilis naman. Kasi patulan ninyo, hamon ng taong bayan. Inyo, na Bato, Sili, Barbie Pulong. Uy, nagkagalit. Mamaya, si Barbie na ang topic natin susunod. Oh. po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari Gusto nyo na kumuha na ngayon ng asylum at hindi na humarap. Baka natatakot din kayo na yung totoong mga mali-maleta talagang sa mga kasapakat ninyo o sa mga kakampi ninyo. Kasi ako naniniwala, mga kababayan, no? Kung totoo at talagang ang gusto nila ay humarap o mapanagot po yung mga magnanakaw. Eto na saldi ko na ang daming ibubunyag ang daming sasabihin no? Pero ngayon parang ayaw na po ng mga DDS na mapauwi, mapabalik ito pong si Saldico, mga bossing. Magulo ang utak. Sabi ni Arnel Estrella, Saldico, uwi ka na sa Pinas para malaman kung ang totoo, malaman na Roque, nagre-react siya, ayaw na masumuko. Baka ang gusto ho ay pagsubo si Roque. lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Pero Roque ito kapag ka nalaman ng kung anumang bansa yung paghihingan niya ng asylum, yung side ng Pilipinas at ipinakita yung mga resibo at ipinakita yung mga ebidensya na si Saldico ang umubos ng kaban ng bayan, aalagwa agad yan kung anong bansa man. Yung pinagkuhanan niya ng asylum, malamang ibalik agad yan sa bansang Pilipinas, mga kababayan, para papanagutin. Ganon din ang mangyayari sa iyo, Roque. No? Konti na lang ang panahon ni Roque, mga kababayan, para po doon sa kanyang paghingi ng asylum. At ako po, naniniwala ako, mga boss Chipamo, sir, na ito pong si Roque ay ang kakabagsakan po ng kanyang hinihinging asylum ay papauwiin po ng Pilipinas. Siyempre, ang isang bansa na pinaghihingan ng asylum, aalamin both side po, aalamin yung side ng bayan kung bakit gusto niyang hindi na bumalik doon. Aalamin yung side ni Roque, pagtatagmain po, pag-aalamin kung sino ang nagsasabi ng totoo. At pihado po ako, makita lang po nung bayan kung saan kumuha si Roque ng asylum, yung mga ginawang investigasyon, mga hearing doon sa Congress, malamang po pauwiin na agad si Roque at paglinisin na po agad ng tubo, mga bossing.